Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Isa ka rin ba sa nakaranas na saktan ng paulit-ulit? Yun bang nagmahal ng walang pagkukulang pero at the end ikaw pa rin ang iniwan? Yung halos lahat binigay mo na para lang sa taong mahal na mahal mo pero nagawa ka pa rin niyang lukuhin. At naranasan mo na bang kiligin pero hanggang doon ka lang? O kaya naman, isa ka rin sa naghihintay kung kailan nga ba darating ang taong magbigay sa iyo ng saya at ligaya. Kung nais mong magbahagi ng istorya, mapa-heartbroken man yan, mapakilig, o kaya naman ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa, ay pwede po kayong sumulat at ipadala sa mga accounts na nakikita ninyo sa inyong mga screen ngayon. Kaya mo bang magpatawad? Kakayanin mo bang patawarin ang taong nananakit sa'yo? Mapapatawad mo pa ba ang taong sumira sa buo mong pagkatao at umangkin ng para sa'yo? Kakayanin mo bang makaharap siya? Kakayanin mo bang makausap siya? Malamang hindi. Malamang iiwas ka. Paano kung yung taong may kasalanan sa'yo humingi ng tawad? Nagsisisi ng lubos. Patawarin mo ba? Patawarin mo kaya o iiwas ka? Kahit anong gawin mo, hindi mo mapigilang saktan ka ng mundo. Hindi mo mapipigilan ang mga tao na maging makasarili para makuha nila ang gusto nila o para maging masaya sila kasi sa gusto mo man sa hindi. Mabait ka man o masama, wala ka mang malay o aware ka sa nangyayari sa mundo, hindi ka exempted sa sakit at pwedeng wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Maaaring masaktan ka, umiyak, magalit o magkimkim ng sama ng loob, pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo itatago ang nararamdaman mong sakit? Hanggang kailan mo itatago ang bigat sa puso mo? Mapapatawad mo pa ba siya? Hindi pantay ang mundo, kaya wag mong i-expect madaling makapunta sa gusto mong puntahan. Hindi ganon kadaling maglakad kung masyadong masikip ang daan at kung pipiliin mong tahakin ang mabatong kalsada. Madalas nakakainis kasi alam nating wala naman tayong masamang ginagawa at wala naman tayong masamang intensyon kahit na kanino. Pero bakit kailangan pa nila tayong saktan ng ganito? Bakit ba nila ginustong unahin ang sarili nila para naman tayo ang masaktan bandang huli? Paano mo mapapatawad ang isang taong walang ideya sa maling nagawa niya? Paano mo iintindihin ang isang taong walang ibang gusto kundi ang maramdaman ng kasiyahan kapalit ng kalungkutan mo? Paano mo magagawang tanggalin ang galit at sakit sa puso kung ang taong may gawa nito ay wala namang intensyon na itigil ang ginagawa niya? Kasi masaya na siya at wala siyang intensyong tumigil kahit na nasasaktan at nahihirapan ka na. Ang hirap ano? Pero bakit ang tanga mo? Bakit ang tanga-tanga natin? Madalas kong tinatanong sa sarili ko kung bakit merong mga tao na kayang manira ng buhay ng iba kapalit ng kasiyahan nila. Masaya kaya talaga sila? Pinipilit kong intindihin at ilagay ang sarili ko sa sitwasyon nila. Pero hindi ko kaya at hindi ko maintindihan. Ikaw ba? Kaya mo bang ngumiti kahit na alam mong ninakaw mo lang ang kaligayahan na ito mula sa labi ng iba? Kaya mo bang humakbang papunta sa daan na gusto mong tahakin kahit na alam mong meron kang taong natatapakan? Kaya mo bang mabuhay sa isang ilusyon na alam mong hindi naman ito ang buhay na dapat sa'yo? Alam kong alam mo ang pakiramdam. Alam kong naiintindihan mo ako. At alam kong posibleng naranasan mo na ito, kaya gusto kong sabihin sa'yo. Congrats! Na-realize mong hindi ka nag-iisa. Oo,
Ewan ko lang kung kailan mo ma-realize na hindi lang ikaw ang katangi-tanging tao sa mundo na nasasaktan, nagalit, at nagtanim ng sama ng loob. Lahat ng tao nasasaktan at umiiyak. Lahat ng tao naranasang iwanan, traidorin, awayin o mang-away, at gawa ng hindi maganda ng mga taong hindi mo inakalang sasaktan ka. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nasaktan ay natututong magpatawad. Hindi lahat ng nakakasakit ay nakakuhang humingi ng tawad. Hindi lahat nakakalimot at nakaka-move on. Hindi lahat ng tao ay kayang piliing magpatawad. Hindi para wakasan ang guilt na nararamdaman ng kaaway mo, kundi para tanggalin yung mga bagay na pumipigil para maging masaya ka at mas makita mo kung gaano kaganda ang buhay. Palagi mong tatandaan na merong mga bagay na kaya mong kontrolin at merong mga bagay na kailangan mo na lang tanggapin. Kasi sa gusto mo man o sa hindi, ay hindi mo mapipigilan ang mundo sa paggalaw nito para lang hindi ka masaktan. In short, hindi lahat kaya mong kontrolin at hindi umiikot ang mundo para sa'yo. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo para intindihin kung bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. Kasi wala kang magagawa kung yun ang gusto nilang gawin. Doon sila masaya eh. Ang tanging bagay na meron kang kontrol? Syempre yung sarili mo. Hindi kita didiktahan kung ano ba ang dapat o hindi mo dapat gawin. Meron kang tamang pag-iisip para dyan. Ang gusto ko lang ipunto sa hinahaba-haba ng sinasabi ko nasa iyo pa rin ang desisyon kung pipiliin mong mabuhay sa pagkakamali ng iba. Ano ngayon kung masakit ang sinabi niya? Ano ngayon kung kinuha niya yung mga bagay na dapat sa'yo? Ano ngayon kung inagaw niya ang boyfriend mo o binackstab ka ng best friend mo o pinagpalit ka ng asawa mo sa mas bata at mas sexy sa'yo? Kailangan bang magmukmok ka sa isang sulok at umiyak at lumaklak ng ilang boteng beer para lang magluksa sa kasalanan ng iba? Ikaw na nga ang ginawa ng mali. Ikaw pa ang pasimuno sa pagpapahirap mo sa sarili mo. Hindi madaling magpatawad sa totoo lang. Pero tandaan mo na mabuti kang tao at paraan lang ng Diyos yan para batukan ka at iparating na tapos na ang pag-aaksaya mo ng oras sa maling tao at bagay. Parte ng buhay na kailangan nating matutong tanggalin ang load sa puso at isip para mas mapalitan ng magandang alaala. Hindi lahat natututong magpatawad. Miski ako ay hindi ko alam kung paano pero alam ko sa sarili ko na balang araw ay gusto kong matututunan. Hindi madaling magpatawad, inuulit-ulit ko. Hindi madaling makalimot lalo na kung masyadong malalim ang sugat na iniwan nila. Hindi lang sa puso at sa isipan kundi pati na rin sa buong pagkatao mo. Para yang pagtawid sa kalsada. Kahit na green yung pedestrian traffic light, pwede ka pa ring masagasaan sa pagtawid mo. Dahil sa maliit na pagkakamali ng driver ng jeep na hindi marunong pumreno sa tamang oras. Nasa tamang tawiran ka naman at perfect ang timing ng pagtawid mo, pero wala kang kontrol sa mga sasakyang dumadaan. Pwedeng magkaroon ka lang ng gasgas o maliit na sugat o trauma sa pagtawid sa kalsada. Pero maaaring maliit na aksidenteng ito ang magdala ng isang malaking pagbabago sa buhay mo. Mapapatawad mo ba si Mang Jeepney Driver kahit na habang buhay ka nang hindi makakalakad dahil sa pagkasagasa mo? O namatay ang kasama mo dahil sa kapalpakan niya? Mapapatawad mo pa ba siya? Hindi ako yung tipong madaling magpatawad at makalimot. Pinipilit kong intindihin kung bakit nila kailangang mag-commit ng pagkakamali pero hindi lahat ay naiintindihan ko. Sumasakit lang ang ulo ko sa kakaisip pero sa huli ay nagagalit rin naman ako dahil hindi maganda ang ginagawa nila sa akin o sa taong importante sa akin. Sinubukan kong gumawa ng bagay na makakapagpabago sa desisyon nila
Pero I always end up disappointed. Dahil madalas ay huli na ang lahat. Nagawa na nila ang bagay at hindi natin alam kung sinasadya ba nila o hindi. Pero what is the point? Tapos na. Nagawa na nila. At kung meron na tayong effort at wala pa ring pagbabago, tama na. Matuto ka sa pagkakamali nila. At huwag mong hahayaan na saktan ka nila. Hindi naman matatapakan ang pagkatao mo kung hindi mo sila hahayaang tapakan ka. Mahirap pero huwag kang magpapatalo sa buhay. Desisyon mo yan kung gusto mo pang pahirapan ang sarili mo at bitbitin ang bigat sa puso mo. Kailangan mo lang magpatawad para mabitawan mo na ang anumang bagay na pumipigil sa kaligayahan mo. Kailangan mo ring magpatawad para mabigyan ng chance yung taong importante sa'yo na itama ang pagkakamali niya. Kasi kung importante siya para sa'yo, maintindihan mo na hindi siya perpekto at matatanggap mo siya kahit na nagkamali siya at hindi niya intensyong saktan ka. Nagkamali ka na rin naman noon at sigurado akong magkakamali ka pa rin bukas o sa mga susunod pang mga araw. Kung hindi totoong mahal mo siya, ay maintindihan mo na merong mga bagay na kahit hindi niya ginusto ay may masasaktan pa rin. Kailangan mo lang palang maintindihan at tanggapin na hindi perpekto ang mundong ginagalawan mo at hindi perpekto ang mga taong pinili mong papasukin sa buhay mo. Hindi ka naman kasi masasaktan ng ganyan kung hindi sila importante sa'yo, hindi ba? Isipin natin, na Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya? Masakit man pero kailangan nating tanggapin. Kung kaya ng iba, kaya mo din. Walang masama kung ibibigay natin ng kusa ang ating kapatawaran. Walang masama kung gagawin natin iyon. Sana matuto tayong magpatawad para sa ikatatahimik ng ating puso't isipan. Sana ikaw, oo ikaw, bigyan mo ng lugar ang kapatawaran sa puso mo. Sa huli naman nasa atin pa rin ang desisyon kung mas pipiliin nating hawakan ang nakaraan o bitawan natin ang mga sakit na nararamdaman. Ikaw, handa ka bang panghahawakan ang sakit o pipiliin mo na lang na magpatawad?